Maayong buntag ka natong tanan, no? Naalang ko'y gamay nga i-share sa devotion ko karong nga kabuntagon. Naa kita sa mga awit o salmo, kapitulo 36 o chapter 36, verse 1 hanggang 4. Ang kasamaan ng tao. Kasalanan ay nangungusap sa puso ng masama. Sa ubod ng puso nila'y doon ito nagwiwika. Tumatanggi ito sa Diyos at nitakot ito'y wala. Ang palagay sa sarili siya'y isang dakila. Nang akala hindi batid ni Yahweh ang kanyang sala. Kaya yaong iniisip, hindi siya magdurusa. Kung mangusap ay masama at ubod ng sinungaling. Dahop na ang karunungan sa paggawa ng magaling. Masama ang binabalak samantalang nahihimlay. Masama rin ang ugali at isa pang kasama ay yaong laging inaakap ay gawaing mahahalay. May konti lang po akong paliwanag sa binasa po natin na mga verses. Ang sabi po, ang kasamaan ng tao. Kung meron po kayo mga Biblia, pwede nyo pong basahin muli dito po sa awit 36. Nakasulat po na ang kasalanan ay nangungusap sa puso ng masasama. Sa ubod ng puso nila'y doon ito nagwiwika. Tumatanggi ito sa Diyos at nitakot nito'y wala. Ang palagay sa sarili siya'y isang dakila, nang akala hindi batid ni Yahweh ang kanyang sala. Kaya yaong iniisip hindi siya magdurusa. Kung mangusap ay masama at ubod ng sinungaling. Dahop na ang karunungan sa paggawa ng magaling. Masama ang binabalak, samantalang nahihimlay. Masama rin ang ugali at isa pang kasama ay yaong laging inaakap ay gawaing mahahalay. So pinapakita po dito na ang kasalanan po ng tao ay nababatid ng Diyos. Sa puso pa lamang po ay nakikita na po ng Diyos doon na nagwiwika. Ang mga kasalanan ng tao ay hindi pa po niya binabanggit, ay nandoon na po ito sa kanyang puso. Nakaplano na po ito at nakatago. As palagay niya ng kanyang sarili na hindi nababatid ng Diyos o hindi nalalaman ng Diyos ang kanyang mga binabalak. So, kung mangusap ang masama ay ubod ng sinungaling. Dahop na ang karunungan sa paggawa ng magaling. Parang nakasanayan na po niya o namulatan na po niya na ganun ang kanyang mga ginagawa at nag-i-enjoy po siya sa kasalanan, kasamaan ng kanyang mga ginagawa. At sabi, kahit daw sa paghimlay, masama ang binabalak at laging inaakap ay gawaing mahahalay. Napansin niyo po ba sa panahon ngayon, napakarami na pong nagtatag ng mga kabastusan, mga mahahalay na mga video na hindi po sila nagsasawang itatag ka. Kaya kapag hindi ka po maingat sa social media ay nakakasala ka po yung mata mo, isip mo, yung puso mo at ang mga kamay mo. So ayon po sa sinasabi po ng dito sa Mateo 5 verse 27 o 28. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin ng may mahahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakikiapid na siya ng babaeng iyon. Kung ang mata mo ang iyong nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan, kaysa buo ang iyong katawan itapon sa impyerno. Buo ang katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay
ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sa mga gawaing mahahalay, tulad ng nabanggit po natin kanina, sa paghimlay, laging ang mga mahahalay na tao ay hindi po ito nawawalan ng pagkilos ng kanilang mga isip, sa pag-isip, sa pag-i-imagine ng mga kahalayan. At kasunod doon, ano ang gagawin ng iyong mga kamay? Sa imahinasyon mo, mga mahahalay, sa pinapanood mo, ang iyong mata ay nakakasala. Habang pinapanood mo yon, nabuo sa isipan mo na meron kang gagawin. Kaya napakarami po ang mga krimen ngayon, mga ginagahasa, mga nire-rape na pinapatay. Saan po nanggaling ito? Sa mga masasamang pagnanasa, mga mahahalay na kaisipan, masasamang gawain. At ang akala nila ay wala pong parusang naghihintay sa kanila. Nasabi ng Diyos, mabuti pa na mawala man ang isang bahagi ng parte ng iyong katawan kaysa buo naman ito na mapupunta ka lamang sa impyerno. Kaya kapag iyong mata ay makasalanan, huwag mo nang hintayin na dukutin ito o mawala ito, o iyong mga kamay, o iyong isip, kundi ikaw na mismo lumapit sa Panginoon upang alisin niya ito sa buong katauhan mo, ang mga gawa ng laman. Basahin po natin dito sa Galatia, sa Bisaya po, basahin ko po sa Bisaya. Pasensya na kayo, nagbibisaya at nagtatagalog ako kasi po ang asawa ko ay pure Tagalog. Hindi po talaga siya makakaunawa kapag nagbibisaya ako. Pero ako po talaga ay Cebuana o Bisaya. Bisaya ba nga dako. O, ingon diri sa Galatia 5. Kung may mga Biblia ka po, pwede nyo kining basahon. O, ingon diri sa sa Galatia 5 verse 19. Sayon kaayo, pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya, makita kini diha sa lawayon nga pakighilawas, hugaw ug hilas nga mga buhat. Ingon man sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos ug sa pagpamarang, makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin. Yung pagkakampi-kampi ba? Siraan mo siya, pus kampi ka dito, mukampi na pug ka dito, siraan na pud nimo siya. To, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon, sa lawas nung kaibog, ug uban pang mga butang nga sama nini. Busa pasidan-an ko kamo, karon sama sa akong gihimo kaniadto, ang magbuhat ni ining mga butanga, walay dapit sa gingharian sa Dios. So, kini nga mga gipangbanggit diri, pertigayod ka delikado. No? Delikado. Abi nila kung dili maka-impyerno ang pag-imagine og mga bastos, mga lawas nun, mga hilas. Imagine pa lang ha. Unsa pa kaha kung himuon mo na. Kung makita gitan-aw nimo. Unsa imuhang permi tan-awon sa mga palabas, sa mga gadget nimo, sa cellphone nimo, computer nimo. Bisag ikaw ra na nagsulo, walay nakakita nimong lain, bisag mag-lock pa kag maay sa imong kwarto, pero naay nakakita sa imong gihimo nga naghilas-hilas ka, nagmaniho ka, nagmaniobra ka,
Nag-imagine ka, dakong sala sa Ginoo. May pamag-asawa na lang kag tarong para kung naamang mo'y himuon, dili ka na sala kay mag-asawa man ka mo. Kaysa ang uban, makapagawas lang sa ilang kahila, sa ilang lawas nun nga kaibog, mang-rape na. Bisan kaugalingon nilang anak, igsuon, mismo inahan mismo, ripon sa anak. Grabe kahugaw ang mga hinimuan no, sa ubang mga tao nga wala gayo Diyos. Kabalo sila nga na ay Diyos, pero wala sila nahadlok. Kay abi nila dili tinuod nga ang Ginoo musilot. Abi nila tiaw-tiaw ra ning ginasulat sa Biblia. No. Tanan nga nasulat sa Biblia matuod ug aduna gayud kini samputanan ang tanan ng natong mga hinimuan. Aduna kini listahan og kitang tanan matubang sa Ginoo ato gayud kining ipagsusulit natin sa kanyang harapan lahat ng mga gawa, mga iniisip, mga sinasabi. Kaya ngayon pa lamang, kung isa ka sa nadutlan ani nga mensahe, pangayog pasaylo sa Ginoo. Kung isa ka sa mga nabanggit kanina sa Galatia 5:19 hangtod sa 21. Ayaw na pagduha-duha, ayaw na pag-isipa nga gamay ra kag sala, walay gamay og dako sa Ginoo, pareho ra na sala. Mangawat ka og piso og 1 ka milyon, pareho ra na imong sala kawatan ka. Mamalikas kag kausa bisag miingon ra kag ay mga di pa ni mo na litokon, pero naa na si mong una kung unsa to. Mga PI, mga bisag unsa mabanggit nimo nga dili na uyunan sa Ginoo, nga wala kini makalipay sa Ginoo. Aduna kini bayad. Ang kasalanan sa tao mura kini kanang kung mang-grocery batang kuha lang tag kuha. Sige pag gusto ka, walay mo saway nimo. Kuha pero pag abot sa counter, bayaran nimo na tanan. Dili ka makagawas kung di nimo na bayaran. Mao pud na ang mga sala. Sige, pagpakasala kay maabot ra ang panahon nga kung mahinog na imong sala, harbison na. Maharbis na. O ingon ang Romans 6:23. Ingon diri ha, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So napakabuti po, no? Kasi hindi lang po nagtatapos sa isang sentence, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Pwedeng dyan lang sana. Pero mayroong karugtong, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So mayroon pong kaloob na buhay na walang hanggan. Ngunit makamtan mo lamang ito kung susurrender ka sa Panginoon, ibigay mo yung buhay mo, humingi ka ng tawad, at idalangin mo na baguhin ka ng Panginoon. Baguhin ka ng Diyos. Baguhin ang pananaw mo, kaisipan mo, pananalita mo, at ang mga pagkilos mo, at ang mga galawan mo. So, maraming salamat po. Kung tayo po ay na-bless sa mensaheng ito, i-share nyo po at upang ma-bless din po ang iba at magkaroon din po ng conviction ang iba. So, tayo po ay manalangin. Panginoong dakilang Diyos, kapangyarihan, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon. Salamat po, Lord. Unexpected po, Panginoon, na ngayon nga po ay muli mo akong ginamit na makapagbahagi po ng maikling mensahe na nagmumula po sa devotion na binigay mo po sa akin. Maraming salamat po, Panginoon. Naway ang mga salitang ito, Panginoon, ay magiging binhi na naway sino pa po mga puso
nakakita at nakakarinig sa mensaheng ito. Ito nga po ay ah, pumasok sa kanilang puso, Panginoon. Ito nga po, Panginoon, ay maitanim sa isip nila. Tunay, Lord God, na hindi ka po nalulugod sa mga kasalanan ginagawa ng mga tao. Nais mo po na sila ay magbalik loob sa iyo, magbago, at magpapalinis tulad ng isang taong may ketong na lumapit sa iyo upang siya ay pagalingin at linisin. Ang kasalanan po ng mga tao ay sobra pa sa kitong. Kapag ito po'y manatili sa buhay ng tao, ay sobra pa po sa kanser, dahil mauwi po ito sa kasalanang espiritual, kamatayan papunta sa impyerno. Maraming po salamat sa gabing ito, Panginoon. Gabayan mo po ang lahat at ingatan mo sa bawat sitwasyon ng buhay nila. Sa lahat po, Panginoon, na dumarating, mga bagyo man, anuman pong pagsubok, literal na bagyo, espiritual na bagyo sa buhay, paghamon, o anuman po ang mga alon, mga bundok na mga problema sa mga tao po. Huwag mo pong pabayaan na isipin po nila na mayroong Diyos na katulad mo na handang gumabay, hanggang magpatnubay at tumulong sa sino man nabibigatan ng mga pasanin. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aking samot dalangin. Pinabalik ko po sa iyong papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.